Napag-usapan natin ang patungkol sa naging laban nitong sila Zes at Carrera, kung saan ini-compare nitong si Carrera itong si Zes kay Zishon. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling, ay pwede nyong i-check yung link sa may description. So ngayon nga, tinamaan itong si Carrera ng atake nitong si Zes sa may balikat. At dahil sa atake na ito, nabasag ang balikat nitong si Carrera. Medyo na-disappoint itong si Carrera dito. Kasi ang balak niya nga sana nung una ay ang talunin nitong si Zes nang hindi siya nagtatama ng damage. Hindi niya inakala na makakatama ito sa kanya. Pero sa laban na ito, sigurado itong si Carrera na hindi siya matatalo. Kasi after ng ilang oras nitong laban nila, nabasa na nitong si Carrera ang pattern ng attack nitong si Zes at kung paano makipaglaban itong Insector na ito. Malakas daw itong si Zes. Pag naging careless daw siya, kaya daw siya nitong talunin. Matigas din ang defenses nitong Insector na ito, kaya hindi rin talaga itong madaling kalaban para kay Carrera. Kaya ang strategy nitong si Carrera ay ang mag-accumulate dito na mag-accumulate ng maraming damage para ma-ensure ang kanyang pagkapanalo. Ngayon, wasak na itong damit nitong si Carrera. Although nagtamo siya ng damage sa may balikat niya kanina, magaling na rin ito. Ganun din naman itong si Zes. Although palagi siyang tinatamaan ng mga atake ni Carrera kanina, magaling na rin ang lahat ng mga sugat niya. Para kasi sa mga transcendent beings na katulad ni Carrera at Zes, meaningless ang mga non-fatal na damage. Dahil kapag meron silang malilit na sugat, napakadali nitong gumaling. Ang kailangan talaga nilang gawin para manalo sila ang makapag-deal ng sobrang taas na damage in an instant. O kaya naman ang exhaust ang mana ng kanilang opponent. Sa ganitong paraan, lamang talaga yung mataas ang existence value. Kasi bago may exhaust ng kalaban mo ang iyong value, mauuna mong maubos yung existence value niya. Ang isa rin sa mga paraan para hindi agad maubos ang mana mo ang huwag ka gumamit ng mga atake na sobrang taas mag-consume ng magic. Isang example dito, itong si Carrera. Kanina kasi gumamit na siya ng Abyss Annihilation kay Pelyod. Kaya bago pa lang magsimula ang laban nila nitong si Zes kanina, bawas na agad ang kanyang mana. Kaya kailangan niyo mag-ingat na hindi na gumamit ngayon ng mga ganun kalakas na magic. But still, ay confident pa rin ngayon itong si Carrera. Confident siya sa kanyang pagkapanalo dito. Since kampante na nga itong si Carrera na siyang mananalo, nakapag-decide siya na hindi na siya magpapadalos-dalos at hindi na siya gagamit ng kung ano-ano mga flashy na atake. Kampante na itong si Carrera nang bigla ang nagbago ang atmosphere sa may laban nilang dalawa. Nagulat itong si Carrera dito kasi sabi niya ano daw itong pakaramdam na ito. On alert naman daw itong si Milim Sama. Kaya ipinaabayan niya na daw dito ang mga malalakas pang kalaban. Since nandito nga itong si Milim nakakapag all out itong si Carrera sa battle ni hindi niya na kailangan na isipin ang kanyang nasa paligid. Kaya hindi niya agad na-notice yung napaka-eerie na presence. Tsaka isa pa nga sa mga dahilan kasi sobrang lakas rin talaga nitong kanyang kalaban. Kaya dito lang siya nakafocus simula pa kanina. Wala na siyang time para intindihin pa ang iba pang mga bagay. Dahil kay Zes pa lang fully occupied na ang pag-iisip nitong si Carrera. Nung napansin ni Zes na ibang expression nitong si Carrera ngumiti siya. Sabi nitong si Zes mukhang napansin daw pala nitong si Carrera kung ano ang nangyayari. Sign daw yon na malakas nga itong si Carrera. Pero pasensya na daw ito kasi sa laban daw na ito sila daw ang mananalo. Parang ini-admit dito ni Zes na kahit malakas nga itong si Carrera hindi naman talaga 1v1 itong laban na ito kasi hindi ito duel. Ito ay isang gera. Isa itong digmaan kung saan pagkapanalo ang nagmamatter. Naalala ko yung line na you can lose the battle but you can win the war. Kasi kahit na matalo nga itong si Zes kay Carrera hindi naman ibig sabihin nun na talo ng mga Insector. Lalo na't alam nga natin na ang mga Insector General ay isa-isang namamatay para lalong palakasin yung threat ng mga Insectors. Then tumuro itong si Zes sa may isang direction. Sabi niya kay Carrera tumingin daw ito dito. Hindi na kailangan na lumingon sa may side na ito nitong si Carrera dahil nakita niya na ito through her magic perception at naintindihan niya na agad kung ano ba ang nangyayari. Ngayon, punta ulit tayo sa may side nitong sila Gopta kasi again, dito nga nangyayari yung weird phenomenon.
Kasi ngayon mas lalo pang lumalakas itong si Pelyod compared kanina. Ilang beses ko nang nasabi na palakas ng palakas itong si Pelyod. At totoo talaga yon. Sa katotohanan, iba na ngayon ang kanyang itsura. Nag-transform na siya into a beautiful woman na ma-appreciate ng kahit na sino kapag nakita. Hindi lang ito basta pagbabago sa kanyang itsura dahil evolution talaga ang nangyayari dito. Dan biglang nagsalita itong si Pelyod. Sabi niya sa kanila isang pleasure daw ang ma-emit itong mga ito. Ang pangalan niya daw ay Pelyod at siya daw ang queen na nagro-rule sa mga insects. Maging itong speech nitong si Pelyod napaka-fluent na. Para na talaga siyang isang tao. Obvious na ngayon na hindi na ito yung kalaban kanina nitong si Lagopta. Ngayon daw isa na itong supernatural being. Itong si Pelyod pala talaga ang pinakamalakas na Insector General kasi siya nga ang nagro-rule sa mga insects na ito. Siya ang kanilang reyna. Ngayon na nai-reveal na ang tunay na identity nitong si Pelyod dito wala nang pag-asang manalo itong si Lagopta. Napasabi na lang itong si Gopta na huwag daw itong magbiro ng ganon. Seryoso daw ba talaga na silang dalawa nitong si Rangga ang tatapat sa may reyna ng kalaban? Hindi na daw ito basta increase lang ng strength ang nangyari dahil iba na daw itong kalaban nila ngayon. Nag-agree naman dito itong si Rangga. Kaya tinanong nitong si Gopta itong si Rangga kung ano daw ang gagawin nila. Napaisip itong si Rangga dito at mukhang nagdadalawang isip siya. Pero dahil kita niya nga ang kanilang situation, sabi nitong si Rangga ay wala daw silang ibang choice kung hindi ang tumakas. Kasi siguro naman daw mag-a-agree sa kanya itong si Gopta dahil alam rin daw nito ang threat na dala-dala nitong kalaban nga nila. Sa sobrang lakas itong si Pelyod maging itong si Rangga ay nabahagang buntot at mas pinili na tumakas. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin ay please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also ay please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.